panibagong umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at muli tayo po ay nagkakatipon-tipon upang papurihan at upang mapakinggan ang banal na salita ng Panginoon. So bago ko po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Salamat Panginoon sa umagang ito, O God, na kung saan ay mangungusap ka, O God, sa bawat puso ng aking mga kapatid. Patuloy, O God, na ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang banal na salita? Kaya kung handang-handa na po, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Luke chapter 19, verses 1 to 10. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Ang ating pong, the title of our topic this morning, it is about renewed man. Makikita po natin sa kwentong ito, mga kaibigan, kapatid, kung paano po nabago si Zacchaeus. Ito po ay kwento ng buhay ni Zacchaeus, na kung titingnan po natin, actually si Zacchaeus po dito sa kwentong ito, ang kanyang trabaho, he is a tax collector. Sa pagiging tax collector po niya, nandun po na nangungulekta siya ng hindi tama, kundi sobra-sobra yung kanyang pangungulekta. In other words, si Zacchaeus po, hindi siya tapat sa kanyang tungkulin. Kundi ang ginagawa po niyan, ayan, imbis na 100 sana yung magiging tax lamang, ginagawa niyang 200, 300. So, naging mayaman po si Zacchaeus na ito. Kaya ang nangyari during that time, ang mga tao po ay ayaw sa kanya, dinidespise po si Zacchaeus because of that situation. No? Dahil, in other words, siya yung isang taong kurakot, ika nga. So, tunghayan po natin yung kwento po ni Zacchaeus. Umpisa po tayo in verse 1. Okay. Sabi po dyan sa verse 1, ayan, okay, at least Tagalog siya. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. Next verse please. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. So ito po yung kanyang trabaho, maniningil ng buwis, isang tax collector. And then sabi po dyan sa verse 3, sabi niya, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao, doon ay hindi niya ito magawa. Pause po muna tayo doon. So dito makikita natin dito sa verse 3 na si Zacchaeus, in spite na ganun, pero I believe na napapakinggan niya ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. So nagkaroon siya ng desire. Ito po yung maganda po sa buhay ni Zacchaeus. Kasi kahit na meron siyang ginagawang hindi tama, pero nagkaroon po siya ng desire na makilala kung sino nga ba si Jesus sa mundong ito. At gusto niyang makilala kung sino nga ba si Jesus at kung ano ang magagawa ni Jesus sa kanyang buhay. So sabi doon sa verse 3 po na ating binasa kanina, he wanted to see Jesus, gusto niyang makita ang Panginoong Jesus. Pero siya po ay pandak. Maliit na tao pala si Zacchaeus. Kaya minsan, sa mundong ito, pag maliit na tao, ay tinatawag nilang Zacchaeus. Pero wag ninyong tatawagin yung mga kasama ninyo dyan, baka mamaya merong mga pandak yan. Tawagin ninyo silang Zacchaeus, wag naman. Tawagin po natin ang ating mga kasamahan sa totoong pangalan. Kaya nga po meron tayong pangalan. Dahil ang pangalan natin na yan po ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya huwag po magpapalit ng pangalan, Ano man yung pangalan natin, mahalin natin. Kasi yan yung pangalan na ibinigay ng ating mga magulang. Okay. So si Zacchaeus po, sabi po dyan, ay isang maliit o isang pandak na tao. So, marami kasing mga tao during that time. So, hindi po niya makita ang Panginoong Jesus. So, gumawa po siya ng kaparaanan. Ano ang ginawa po ni Jesus? Sabi po doon sa verse 4. Tuloy po nating basahin. Sabi diyan sa verse 4, kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro
upang makita si Jesus na dadaan. Tingnan po ninyo. Ito po yung ginawa po ni Zaccheo na kaparaanan dahil siya ay isang pandak. Ang ginawa niya ay alam ko na, no? Aakyat ako doon sa puno ng sikumoro at tiyak makikita ko ang Panginoong Jesus. So, pumesto siya doon na kung saan dadaan ang ating Panginoong Jesus. So, yun po yung pamamaraan ni Zaccheo na kanyang ginawa. And I believe po sa umagang ito, bawat isa po sa atin ay ang pamamaraan din po natin para makita po natin yung kung sino ang Panginoong Yesus sa buhay natin, na yung desire natin na makilala natin siya. Kaya nga po, meron tayong gathering sa umagang ito na kung saan bawat isa po sa atin ay nagkakatipon-tipon upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, dito po natin lubusang nakikilala kung sino nga ba ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at lumalang ng lahat-lahat. So sa pagkakataon na ito, naniniwala po ako mga kaibigan, mga kababayan, na ang bawat isa sa atin ay mayroong desire na hanapin or makilala ng lubusan ang Panginoong Jesus. So ito po ngayon yung ating pamamaraan na tayo po ay nandyan, nagkakatipon-tipon, nakikinig sa kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at kayang-kaya po niya tayong baguhin. So, ituloy po natin sa verse 5. Kaya sabi doon sa kwento po natin na pinag-uusapan tungkol na sa kwento ni Zaccheo. Sabi niya doon sa verse 5, pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, si Zaccheo na nandoon po sa puno ng sikumoro, napansin siya ng ating Panginoong Jesus. So nagpapatunay lamang po na ang bawat isa ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kasi dito po, nakita rin alam ng Panginoon yung naisin po ni Zaccheo na siya ay makita. Kaya dito makikita po natin na ang Panginoon, no, makikita po natin yung kanya rin pong pangangalaga, yung kanyang care kay Zaccheo, na gusto niyang ipakita na in spite na ganoon ang sitwasyon ni Zaccheo, ang naging buhay niya, ay gustong ipakita ng Diyos na siya ay mahalaga sa Panginoon. So naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, kapatid, ikaw at ako ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Especially po pag binibigyan po natin ng puwang sa ating buhay, binubuksan natin ang ating puso at hinahayaan po natin na maging partner ng buhay natin ang Panginoong Jesus. Alam po niya mga kapatid kung ano po ang buhay ng bawat isa. Alam niya ang nangyari sa bawat isa. Alam niya ang iyong nakaraan. Alam niya ang nangyayari ngayon at maging ang iyong bukas. Yan po lahat ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. So, tayo po mga kapatid, actually ay napakapalad. Dahil sa pagkakataon na ito, yun lamang kung nagkakatipon tayo having this kind of fellowship na kung saan po ay itinataas natin ang Diyos na makapangyarihan. Meron po siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. Concern po ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Care ang Diyos sa buhay mo. Ang nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay maging maayos ang buhay po natin sa mundong ito. Alam po ninyo, ano man yung ginawa natin kahapon, nakaraan is nakaraan, hayaan na natin. Pero meron pa po tayong pagkakataon. At ang pagkakataon po natin ay ang ngayon, na kung saan po ay nakilala natin ng lubusan ang Panginoong Jesus.
Hindi ko naman po sinasabing hindi natin kilala ang Jesus. Alam po ninyo, tayo mga Pilipino ay maka-Diyos. Kilala natin si Jesus mula pagkabata. Pero marami po sa ating mga Pilipino, ang Kristiyano lamang po sa nguso, hindi po sa puso. Dahil alam natin, Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos. Pero hanggang doon lamang, hindi po natin siya lubusang kilala. At ngayon po, nakakapakinig po tayo ng salita ng Panginoon. The more na nakikilala natin kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. At kung totally, sabi ko nga totally na isusurrender po natin ang buhay po natin, may gagawin ang Diyos sa bawat isa. So doon po sa verse 5 na ating binasa kanina, na sabi ng Panginoon, no, na nakita niya si Zaccheo. Sabi niya kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka dyan. Sabi niya, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Ang ganda po ng sinabi po ng ating Panginoong Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Alam po ninyo mga kapatid, hindi na po kinakailangang imbitahan ni Zaccheo ang Panginoong Jesus, kundi ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasabi na He invite Himself to go to the house of Zaccheo. Napakainam, di ba? O, yun bang pinakamataas, for example, President? Imagine, sasabi ng President sa'yo, oy, pupunta ako sa bahay mo, naku, tuwang-tuwa ka. Eh di lalo na po kung ang Diyos ang magsasabi na pupunta ako sa bahay mo, talagang lubusan yung kagalakan. Kaya dito po makikita po natin na talagang mahal po ng Diyos si Zaccheo. Mahal ng ating Panginoon si Zaccheo, which is, ang bawat isa po sa atin ngayon ay mahal ng Diyos. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, kapatid, Jesus loves you. Yan. Kasi baka matagal nang walang nagsabi sa Kanya na may nagmamahal. Kaya palagi po natin sanang sabihin sa ating kapwa, no, Jesus loves you. O di kayo sa sarili natin, Jesus loves me. Kasi baka sinasabi mo sa iyong sarili na, kawawa naman ako sa mundong ito, nag-iisa ako, walang nagmamahal sa akin. Merong nagmamahal sa iyo, kaibigan, kapatid, ang Panginoong Jesus, na di kailanman ay hindi Kanya iiwanan at palaging gagabayan, tutulungan sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, napakaganda po na ang partner ng buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay? So, next verse. No, tingnan natin yung next verse. Sabi dyan. So, ang ginawa po ni Zacchaeus, kaya nagmamadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Mga kaibigan, kababayan, sana ganito din po yung pakiramdam po natin. Na nung makilala natin ang Panginoong Jesus, nandun po sana yung kagalakan sa puso natin. Kapain nga natin yung puso. Sige nga, kapain mo nga yung puso mo, kapatid. Meron bang kagalakan na nararamdaman mo sa puso mo? Amen. Sana merong kagalakan. Kasi ang tunay na may Kristong naghahari sa kanyang buhay, ang puso niya ay nagkakaroon ng kasayahan o kagalakan. No? Nagpapatunay po yan. Kaya dapat masaya po tayo. Kahit na may mga testing, may mga trials na nangyayari sa buhay po natin, nandun pa rin po yung kagalakan na galing sa Panginoon. Tatandaan po ninyo ito. Ang nagpapatunay sa sinyales na tunay na may Kristong naghahari po sa puso ng bawat isa ay meron ding kagalakan. Kaya kahit man na ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, meron pa ring joy. Ito yung joy, ito yung kagalakan na hindi kayang bayaran ng pera. Hindi po ito nabibili dahil tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang pwedeng magbigay ng kagalakan na ito. Okay, next verse. Sabi doon sa verse 7. Okay, tuloy natin basahin. Sabi doon sa ating kwento. Nang makita ng mga tao na
naroon siya, tumuloy sa bahay ni Sakeo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. O, tingnan po ninyo. Ito po yung sinabi po ng mga tao. Kasi nga ang Panginoong Hesus ay pumunta sa bahay ni Sakeo. And then, nagbulong-bulungan ng mga taong ito. No? Mga taong kusyusero. So, maaari po, dahil kahit na nandyan po tayo, no, ay tayo nagba-Bible study. Maaaring may nagsasabi sa atin, naku, pa-Bible study ka na ngayon, ha? Alam mo ninyo mga kapatid, no? Hayaan lang po natin, huwag po tayong magalit sa kanila, huwag tayong mairita. Dahil alam po ninyo, napakaganda po at kinalulugdan ng Diyos ang ginagawa po nating pag-aaral sa Kanyang salita. No? Yung pagba-Bible study natin. Kaya dapat ma-share po natin yung salita ng Panginoon. Pag mayroon po tayong dalaw dyan, dumadalaw po yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak. No, share the Word of God. Ibahagi din po natin sa kanila kung ano po yung napapakinggan natin sa ating Bible study. No? Dahil mahalaga po ito mga kapatid, na tunay po na ito po ang salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay ng bawat isa. Okay, so ituloy po natin. Sabi doon sa verse 8. Okay, sa verse 8. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Makikita na natin, may pagbabago dahil nagkaroon siya ng Jesus sa kanyang buhay. So ganito po ang nangyayari mga kaibigan, mga kapatid. Pag dumarating po si Jesus sa buhay ng isang tao, nagkakaroon ng pagbabago. So sabi po rito ni Sakeo, no, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses. Imagine that, 4 na beses na ibabalik ni Sakeo kung siya man ay nandaya. No? At sabi diyan, 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Dito makikita natin, mga kapatid, na meron na pong pagbabago sa buhay ni Sakeo. Na dati ang gusto niya ay pera, magkaroon ng maraming pera. No? Dahil nga, sabi natin kanina, ayan, sa pagiging tax collector niya, nangungurakot. Gusto niya, sa pangungurakot niya, talagang naging mayaman siya. Pero ngayon, dahil isinalin niya sa buhay niya ang Panginoong Hesus, no, nagkaroon siya ng Kristo sa buhay niya, meron na pong pagbabago. At ito po ang pagbabago na makikita natin sa buhay po ni Sakeo, na sabi niya, ibabalik ko. She is now willing na ibigay ang kanyang kayamanan, na noon gusto niya ay magkamay ng maraming kayamanan. Pero ngayon, ang nais niya ay ipamahagi na ang kanyang kayamanan. At kung meron siyang dinaya, 4 na beses na isasauli niya. Praise God! So sana po, ganun din po tayo. Kung meron man po tayong pagkakamali, pagkukulang na nagawa mga kapatid, isa po sa nagpapatunay na totoong binago tayo ng Panginoon. Andyan po, humingi po tayo ng tawad sa mga taong ginawa natin ng hindi tama, sa mga taong kaya nating abutin, no? Gumawa po tayo ng kabutihan, ipakita po natin mga kapatid na tunay na may Kristo na naghahari po sa buhay natin. May pagbabago. Sabi nga sa kanyang salita, the old has gone, the new has come. May pagbabago. Tingnan mo ngayong katabi mo, may nabago na ba dyan? O dati pa rin siya na masungit sa'yo. Oy, tingnan natin baka mamaya palagi kayong nakaka-high blood dyan, no? Walang timpe, mamaya, ayan, kahit na sinasabi natin minsan, joke-joke lang, oy, no,
kinakailangan, mga kaibigan, mga kababayan, meron pong pagbabago sa buhay ng bawat isa. Umpisahan po nating baguhin ang mga dapat baguhin po sa buhay po natin. Especially po minsan yung pong mga asal natin. Remember, ang asal daw natin dapat ay maging asal ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, He is our example. So dapat po yung mga ugali natin, yung mga ginagawa natin, ay talaga na pong nakakalugod sa mata ng Panginoon. May pagbabago. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, dapat maging mabuti ka sa akin. Sige nga, tingnan ko nga. O, sabihin nga natin. Yan, sabihin natin sa katabi natin, dahil alam ko naman, kilala mo yung katabi mo eh. No? Ayan, maging mabuti po tayo sa bawat isa, mga kapatid. Dahil alam po ninyo, kung tayo ay magiging mabuti sa ating kapwa, susuklian din po yan ng kabutihan sa buhay natin. Kasi totoo at tunay tayo mga Pilipino, ang dami nga nating kasabihan. Actually po, yung kasabihan natin, na kung ano ang itinanim ay siyang aanihin, yan po ay nakasulat din sa aklat ng salita ng Panginoon sa Biblia. Kaya totoo po, kung ano yung itinanim mo ay siya mong anihin. Kung ano ang ginagawa mo, babalik sa'yo. Kaya kung mabuti ka sa kapwa mo, magiging mabuti rin ang kapwa mo sa'yo. Kung matulungin ka sa kapwa mo, ay madali kang makakakamit ng tulong sa kapwa mo. Kaya mga kapatid, dapat po meron na pong pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa atin. So makikita po natin dito na may pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Okay, ituloy po natin in verse 9. Sabi po doon sa verse 9, okay, sa verse 9 po, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambayanang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. So, kaligtasan. So, hindi lamang po si Zaccheo ang nagkamit ng kaligtasan na mula sa Panginoon, kundi pati na rin po ang kanyang sambahayan. Ang kanyang pamilya. Kaya no wonder, sabi rin sa kanyang salita, pag ikaw ay naniwala sa Panginoon, ikaw ay maliligtas, 10 ng iyong mahal sa buhay. Diba? Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung aayusin po natin yung ating paninilbihan, yung ating pananampalataya sa Panginoon, ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay hindi lamang po para sa atin, kundi kasama na po, ito rin po ay makakamtan ng ating mga mahal sa buhay. Kasi mamaya makikita po nila na may pagbabago po. Ay, nabago na si tatay, nabago na si nanay, nabago na ang aking anak. So yung mga taong nakapaligid sa atin, dahil nakita nila na may Kristo sa buhay natin, so even for them, maniniwala rin sila sa Panginoong Jesus. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang po para sa atin, kundi 10 na rin po ng ating mga mahal sa buhay. So ang galing-galing po ng Panginoon, talagang napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya doon sa ating last verse, sige nga, doon sa verse 10 natin, ito po yung huling verse po natin. Sabi po dyan, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus. We believe that Jesus, He is 100% anak ng Diyos. And at the same time, siya rin po ay anak ng tao na tinatawag. Kaya nga naging tao ang Panginoong Jesus. 100% yung kanyang pagiging Diyos at 100% na tunay na naging tao. Kaya alam ng Panginoon po ang buhay ng isang tao, ang nararamdaman ng isang tao ay alam ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa ating Panginoong Jesus dahil inialay po niya ang kanyang buhay upang sa ganoon ang bawat isa po sa atin makamtan po natin ang biyaya ng kaligtasan.
Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, I believe na meron pong pagbabago na ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Kaya dyan po nagtatapos yung ating pong mensahe sa umagang ito. Samahan po muna ninyo ako sa dakilang panalangin. Panginoon, tunay nga po God na dakila ka at makapangyarihan. Salamat Panginoon dahil kahit na sino man po kami Panginoon, pinili mo po kami, tinawag mo po kami Panginoon upang maglingkod sa iyo. Kaya sa pagkakataon na ito, O God, dalangin ko sa aking mga kapatid, patuloy na hawakan mo po ang kanilang buhay. Huwag mo po silang pababayaan, patuloy na tulungan, gabayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo, O God, ang aking mga kaibigan, kapatid, kababayan, Lord. Huwag mo po silang pababayaan at nandyan palagi, O God, ang iyong gabay, ang iyong tulong. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you all. Ibalik ko po sa ating MC. Ayan, maraming salamat Pastor Sonia sa salita ng Diyos na inyong ipinahagi. Nabusog po ba tayo mga kapatid? Patang up naman po kung nabusog tayo spiritually.